Admin Rich po sa aking munting channel. Ang tatanong ko lang po, Commodore, just in case po talaga itong China ay magpumilit na mag-build sila ng another military base sa isa sa ating isla. Ano po kaya ang pwedeng gawin ng ating Pangulo para hindi po ito matuloy? Well, kung mapapansin niyo naman, no, si Pangulong Bongbong Marcos, sa lahat ng mga pagkakataon na makikipagbansa siya, makikipag-usap sa lahat ng leader ng mga bansa na pinuntahan niya, ginagawa niya laging issue ang West Philippine Sea for us to deepen our security cooperation with them. Kung sakaling magpupumilit ang People's Republic of China na ipilit niya talagang gawing base militar itong area na to sa pasok sa ating exclusive economic zone. Naniniwala ako, madali na ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos na humingi ng tulong sa ating mga nakausap na. Nakita natin yan sa Balikatan exercise. It's not just the United States being our traditional ally and sumama dito. Nandiyan na rin ang France, together with other countries like Japan, Australia. We have deepened our security cooperation dito. Ang mga bansa na to, nag-value ito ng rules-based order ng international law. Ang paniniwala nito mga bansa na ito, mahalagang magsama-sama tayo lahat for us to have collective action in countering this kind of illegal activities of China. Dahil the moment na we ignore ang mga ganitong maling gawain, it will send a signal to other countries na ang rules-based order pala, baliwala na lang. Ang pagwawalang bahala pala ng international law, okay lang pala. So, eto mga bansa na to, they have to make sure na hindi mababago ng China etong status quo kung saan we still believe na ang international law is the equalizer of all the states. No? It doesn't justify na kapag mas malakas ka, lagi kang tama. It doesn't justify na might will always be right. So, kung ang China will not hesitate to use force or might for them to justify their action. Naniniwala ako na maraming bansa ang tutulong sa Pilipinas para suportahan si Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin that China will still adhere to the international law and they will fall in line to make sure that the rules-based order is not undermined. Salamat po dyan, sir, sa napakagandang sagot. Follow up po, sir. Ito po, balita, ngayon lang, March 13, May 13. Ang sabi po dito, China gumagamit ng Marites warfare, Philippine Navy. So sinabi po ito ng Philippine Navy na gumagamit daw ang China ng Marites warfare upang pakawain ang mga opisyal ng gobyerno at manihis ang tunay ng issue sa pag-angkin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi dito, sir? Si Sir Roy Trinidad balik sabi niya. Commodore Trinidad. Opo, sa idol ko talaga yan si Sir Roy Vincent Trinidad. Ama, no? Marites warfare. I think that's the best way to put it. No? Minsan mas nakakamilit ang mga kababayan nating Pilipino kapag ginagamitan ng ganyan. Eh, no? Pero ako, ang sabi ko nga, ang Chinese Embassy, not just the People's Republic of China in particular, no? Itong Chinese Embassy, wala talagang humpay sa paggawa ng kasinungalingan. Gumagawa sila ng mga made-up stories. At higit sa lahat, yung ini-implicate nila yung mga opisyal ng gobyerno para pag-away-awayin tayo. Yan lang naman talaga ang decision, ang pinaka-ultimate goal nila. No? Para gumawa ng storya, guluhin ang usapin natin, ang diskurso natin pagdating sa West Philippine Sea, ilihis ang usapan na sila talaga ang nanghaharas, ilihis ang usapan na sila ang naninira ng ating marine environment. And then we're going to start doubting ourselves, no? Na even the armed force of the Philippines, tinatawid pa ng Chinese Embassy. Hi sir, good afternoon sir. Tanong ko sir, possible po kaya na humantong po ito sa gera dahil po sa patuloy na panghaharas? Well, kung sa lahat, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, kung marinig nyo naman, no? Ang paggamit nga ng water cannon, ayaw ni President Bongbong Marcos. Dahil naniniwala siya na
sa isang mas mapayapang dialogo or more professional way in dealing with the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Kahit pa ang Philippine Coast Guard vessels natin are also equipped with water cannons, the President gave a very specific guidance na hindi natin yan gagamitin. Dahil kung tayo nga, ang tingin natin sa Chinese Coast Guard ay sila mismo ang nagpa-violate ng international law. Sila ang hindi sumusunod sa alituntunin ng mga Coast Guard organization. Kung gagamitin din natin ang water cannon, which is only intended for firefighting and maritime safety, ano na lang ang diferensya natin sa kanila? Pangalawa, kung ang tanong, magkakagera ba? Alam mo, lagi kong sinasabihan yung mga trolls na nasa social media. Buti pa ang trolls, alam nila na magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, hindi niya rin alam. Kaya siguro minsan si Xi Jinping nag-iisip na rin kung itutuloy pa yung hiring ng mga trolls sa Pilipinas. Dahil mali yung messaging nila di ba? Kasi, obviously, even si Xi Jinping doesn't want to go to war. Alam naman natin yan, di ba? Mali yung argument nila na ang ginagawa ni Congo Tariela, ni General Eduardo Año, ni Secretary Chodoro at ng ating Pangulo ay maghahantong sa gera. Buti pa sila Alam nila magkakagera. Samantalang si Xi Jinping, ayaw niya naman talaga ng gera. Ang Amerika din naman, ayaw din ng gera. Dahil the moment na magkagera sa waterways ng South China Sea, buong mundo ang apektado dito. Ngayon, kung ikaw China, may billion-billion kang populasyon, do you think you will decide to go to war? Dahil sa mga land features, maritime low tide elevation features na yan sa West Philippine Sea. Anong mapapala nila dyan? Sasabihin ng mga trolls, hindi, marami daw langis. Well, do you think dahil dyan makikigera sila? Di ba? Wala na namin masyadong calls dahil sinira na nila Ano pang hahabulin nila? Pangalawa, ang Pilipinas daw will be next Ukraine dahil parang Russia daw. Ang mga trolls, hindi ko alam kung tumitingin sila ng mapa. Or pwede naman nilang gamitin ng Google Map para makita nila ang difference ng Russia, Ukraine, Philippines at ng China. Ang Russia at Ukraine, neighboring na lang sila. Napakadali na talagang mag-kagalaw sa isa't isa. Kung magkagera man sila, very isolated, it will just be between their two countries. Dito sa South China Sea, or West Philippine Sea in particular, pag nagkagera, lahat tayo apektado dahil ang buong global trade ay dumadaan ng South China Sea. Pangalawa, bukod dyan, hindi lang naman Pilipinas ang isa sa claimant states na naapektuhan ng 9-9. Meron kang Vietnam, meron kang Malaysia, meron kang Brunei, and of course, Indonesia's Natuna Island is also affected. Pangatlo, hindi pa nila alam na ang even China won't really go to war with the Philippines dahil it will trigger the Mutual Defense Treaty na ayaw din naman talaga ni Xi Jinping makigera sa Amerika. Di ba? Although ang sinasabi ng mga trolls, hindi, ginagamit lang tayo ng Amerika para girahin natin ng China. Bakit din naman gagawin ng Amerika yun? Di ba? May mga, hindi ko alam kung ano ang basehan ng mga trolls But definitely, ang dahilan lang naman ng mga trolls kung bakit nila paulit-ulit na sinasabing magkakagera, magiging Ukraine tayo, para takutin ng mga Pilipino. Kung maalala nyo, hindi lang naman bago, hindi na bago itong pananakot na ito Noong nakaraang administrasyon, ilang beses na rin naman sinabi ito ng ating dating Pangulo. Hindi tayo pupunta rito dahil talo tayo. Hindi tayo magdideploy dyan dahil maraming sundalo mamamatay. Pero ngayon naman, under this administration, President Bongbong Marcos has been deploying Philippine Coast Guard vessels and Philippine Navy. Wala namang namamatay. Di ba? Ibig sabihin, etong mga linyada na to is just allowing China to advance their own maritime forces at makalimutan na ng mga Pilipino na ang West Philippine Sea ay parte ng Pilipinas. Pero mas swerte tayo ngayon dahil meron tayong Pangulo, President Bongbong Marcos has been very committed doon sa kanyang unang sinabi
na he's not going to surrender a square inch of our territory to any foreign power. Hindi yan political statement, hindi yan pangako na mag-jet ski. Talaga naman, si President Bongbong Marcos, pinaninindigan niya yan, no? Lahat ng bansa na pinuntahan niya, pinanindigan niya ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sir, good afternoon.